Eto daw battery na to ay pwede na sa mga high-powered appliances kasi kaya na niya ang 110 amperes or 1,480 watts. Subukan nga natin sa isang 1,500 na electric kettle. Gagamit tayo ng isang pure sine wave inverter. Tara, tingnan natin kung masisira siya, hindi niya kakayanin or pwede nga. At syempre dapat yung inverter natin is nakaayos ng kabit sa terminal lugs or sa mga battery terminal ng battery kasi malakas yung current na kukunin at possible na uminit yan kapag luwag at possible na masunog. So na-plug na natin, turn on natin yung inverter at i-plug na natin ang ating electric kettle. Yan, turn on. Kinaya niya guys oh. Base dito sa inverter, yung kinukuha is nasa maximum niya ang 1,600 watts at nag-drop syempre yung battery from 12.8 naging 12.2. Hintayin natin hanggang sa kumulo yung ating tubig. Pinuno ko nga pala to. So kinakaya naman niya 1,600 watts. Tapos gumana na yung blower nitong inverter natin kasi nga malakas yung power para maiwasan yung overheating. Gumagana yung kanyang blower. Medyo maingay. At base guys dito umaabot pa ng 1,640 watts yung kinukuha ng kettle. Tumataas pa. Nagtataka lang ako dito guys kasi yung BMS niya is 110 amperes lang or nasa 1,480 watts. Pero itong nilalabas ng inverter nasa 1,660. 1,660 divided by 12.8 is nasa 129 amperes. Grabe, mas mataas pa yung kinukuha ngayon sa actual kumpara sa nasa listing niya. Tingnan natin kung kukulo yung tubig. Eto guys, so 1,660 watts yung nilalabas ng inverter. And ayun guys, tumigil na siya kasi kulo na yung tubig natin. Ayan, bumulak na. Kusa na siyang tumigil. So kinaya niya yung ating 1,500 watts na kettle. At base dito guys, so umabot pa ng 1,690 watts yung kinukuha ng kettle. So totoo nga, kayang-kaya ng BMS niya yung mga high-powered appliances. Etong battery na to is bago yung kanilang Group 31. Hindi na lang siya ginagamit sa solar kasi ginagamit na siya sa mga RV, sa mga camper van, or doon sa mga bangka. Pwede na siyang pamalit doon sa kanilang mga lead acid batteries. So sa video na to guys, ang gagawin natin is puro actual test yung gagawin natin sa battery na to. So simulan natin sa mga appliances namin dito sa bahay. Ngayon naman tayo ay maglalaba. Gagamitin natin ang isang 385 watts na automatic washing machine tapos isang 400 watts na non-inverter washing machine. Tapos gagamit tayo ng isang 12 volts 3 kilowatt na pure sine wave inverter. So full charge naman yung battery. Turn on natin yung inverter. Yung battery ngayon is nasa 13.7 volts. So fully charged siya. Gumamit ako ngayon ng isang power meter and then ng isang travel adapter na merong multiple female port or plug para ma-plug natin yung dalawang appliances. Etong isang Panasonic washer bazooka, matipid yan sa power kahit malaki. Pero ito kahit maliit, since non-inverter nga to, malakas siya sa power. Eto naman yung ating inverter, nakakapagbigay siya ng 227 volts. Base naman dito sa meter, yung dalawang appliances ay kumukuha ng nasa 253 watts. Naga-spin dry na nga pala tong automatic washing machine. Tapos ito namang isang para sa mga kitchen towel ay naglalaba pa lang, nagsasabon. And actually guys, kung pang backup power lang talaga kapag nag-brownout out para sa mga appliances katulad ng washing machine, electric pan, mga ilaw, parang mas prefer ko pa yung battery, inverter, tapos battery charger kasi mas mura tsaka simple lang naman gamitin. Yun nga lang, hindi mo siya madadala sa mga travel kasi mabigat at maraming burluloy. Pero kung pang bahay lang, mas sulit na yan. And here guys, tapos na yung ating nilabahan. So eto na yung mga nilabahan natin, nakasampay na. Medyo marami-rami din sila at almost 1 hour lang tayo naglaba. Base naman dito sa ating meter, yung ating battery is hindi naman siya basta-basta malolobat since kaunti lang naman yung power na nakuha natin. Naglaba tayo sa loob ng 1 hour at 29 minutes at nakakuha naman ng 146 watt hour yung dalawang washing machine. Tas eto, after nating maglaba, nag-plug naman tayo ng dalawang 40 watts na electric pan ngayong tanghali. And here guys, alas 8:30 na ng gabi. Papatayin na natin siya. Yung battery ngayon is nasa 12.7 volts pa. Hindi pa naman sila lobat. So, bali nagamit na natin siya sa ating washing machine tsaka sa dalawang electric pan sa loob ng 8 hours and 23 minutes. Nakakuha naman na tayo dito ng 724 watt hour. Hindi pa naman nalolobat yung battery until now. So, dahil hindi pa naman lobat yung battery natin, gagamitin ko siya ngayon dito sa ating 1 horsepower na aircon. Nilagyan ko siya ng wire dito. So, turn on ko na. Yung battery ngayon, after magamit natin, ay meron pang 13.0 volts. Nakapag-rest na siya ng magdamag, kaya tumaas yung voltage.
Okay, try natin. Tapos yung aircon naman, ilagay lang natin sa number 26 at naka-silent. Matipid lang sa power yan, kaya kaya naman siya ng inverter at battery. So right now, yung aircon ay kumukuha ng nasa 409.2 watts. And here guys, ngayon nalobat na yung ating battery, namatay na yung ating aircon at umabot din siya halos ng kulang-kulang isang oras. Ito naman yung nakuha natin. Nakakuha tayo dito ng 1,041 watt-hour. So out of 1,280 watt-hour na total battery capacity, nakakuha tayo ng 1,004 watt-hour. So parang nasa 280 watt-hour yung kinonsumo ng inverter. And yung mga batteries, hindi sila dapat dinidrain hanggang 0% or hayaan natin silang mamatay. Dapat meron tayong matitira at least 20% para hindi agad sila mag-degrade. Dahil nga wala naman siyang Bluetooth connection na makukonect natin sa phone at makikita yung kanilang totoong percentage, pwede tayo magbase na lamang sa voltage katulad nito. Kapag nakita natin na ang kanyang voltage is nasa 12.8 volts na lamang or parang 20% na lamang yung tira, is itigilan natin yung paggamit para hindi agad siya masira in the long run. Ngayon naman, susubukan natin kung ilang oras siya bago ma-fully charge, kung i-charge natin siya sa wall outlet at magkano yung ikukonsumo niya from 0% hanggang 100%. Ito yung gagamitin kong charger, 20 amperes pang lithium iron phosphate. Dadalawahin ko na yung charger para mas mabilis siyang ma-fully charge. So, bale, 20 plus 20, nasa 40 amperes yung charging current natin. And right now, nasa 506.3 watts ang kinukuha ng dalawang charger papunta sa battery. Na full charge na guys yung ating mga batteries sa loob ng 3 hours and 47 minutes. So kung isang charger lang yung gamit natin, naabutin ng 6 hours. At yung consumption naman niya ay umabot ng 1.73 kilowatt-hour. So yung isang full charge na to ay aabot ng 31 pesos kung 18 pesos per kilowatt-hour. Kaya much better talaga kung sa solar panel mo siya i-charge, no? Para every time na i-full charge mo siya, para nakatipid ka na ng 31 pesos. Try naman natin siya guys sa isang 1 horsepower na inverter aircon. Tapos gagamitin ko yung bagong bili kong Pay-to inverter, pure sine wave. Install muna natin yung inverter sa battery. And then power on natin. At ayun, gumana na siya. Ang astig naka-LCD. Mag-plug ako ng power meter. And then, pa-plug ko na yung wire ng aircon na nasa pader na minodify ko. Yung aircon nga pala is nakaset sa number 26 at naka-silent. Maliit lang naman tong kwarto, kayang-kaya na niyang palamigin. Eto, gumagana siya sa aircon at nabuhay na rin yung compressor niya. Lumakas yung power ng aircon. Nasa 346 watts ang kinukuha ng aircon. Tingnan na natin hanggang bukas sa umaga kapag drain na yung battery kung ilang watt-hour yung makukuha natin sa kanya. And after guys ng 3 hours and 49 minutes, tumigil na yung ating setup, namatay na yung ating aircon, pero hindi pa naman nalolobat talaga yung battery. Yung battery ngayon is nasa 10.33 volts na lamang. Hindi pa nagkakat ng voltage yung battery, pero kusa nang tumigil yung ating inverter kasi yung kanyang low voltage is nasa 10.5 volts. So kahit hindi pa lobat yung battery talaga, siya na mismo yung titigil. So mas maganda naman yun para hindi ma-overdrain yung battery. Yun nga lang, yung 10.3 volts dito sa battery is sobrang baba na rin. Halos nasa 0% na rin talaga yon. And base naman sa ating meter, yung battery is nakapagbigay ng 1,186 watt-hour. Yung capacity ng battery is 1,280 watt-hour. Ang nailabas naman sa inverter is nasa 1,186 watt-hour. So to sum up, yung aircon ay tumagal ng 3 hours and 49 minutes sa isang 100 ampere hour na battery na to. Medyo mabilis na lobat yung ating battery kasi mabanas ngayon, mainit yung panahon kanina. Malakas yung power na kinuha ng aircon kaya hindi rin siya gaanong tumagal. And ngayon naman guys, ang gagawin natin, papaganahin natin yung ating aircon sa isang power station. Tapos yung power station ay i-charge naman continuous nitong 12 volts battery. Yung power station naman ngayon is 100%. And then, ipa-plug na natin yung ating isang 1 horsepower na aircon. Ayan. Tapos, mga alligator clips dito sa battery. Positive and negative. Yun nga lang ang problema dito dahil 12 volts lang yung battery natin. Nasa 10 amps lang yung makukuha dyan. So, nasa more than 100 watts or maximum na yung 120 watts kapag ganyan. Tapos, eto naman, ipa-plug natin dito sa power station.
Yung power station naman, kaya niya ang 12 volts hanggang 145 volts. Dati ko pa ito ginagawa kasi wala namang expansion battery sa 12 volts yung ganitong power station. Gumagana naman siya, yun nga lang, medyo mababa yung power. Naka number 26 yung aircon, tapos yung kinukonsumo niya ngayon sa power station ay nasa 560 watts. Ang oras naman ngayon is 7:31 ng gabi. Mamaya update ko kayo kapag nabawasan na yung power station kung ilan yung power na nakukuha sa ating battery. Eto na, nabawasan na yung power station, 99% na lamang at kumukuha na siya ng 101 watts galing sa 12 volts battery. Tingnan natin hanggang bukas ng umaga kung kaya nilang i-sustain yung aircon. Pero sa tingin ko kaya naman kasi yung aircon naman is inverter type, matipid naman. Mamaya kapag umabot na ng 26 degrees Celsius yung temperature dito sa buong room, medyo titigil na siya sa konsumo ng malakas na power. And here na guys, ngayon alas 9 na ng umaga, tanghali na. At yung power station natin ay malolobat na rin. Nasa 9% na lang yung power station, 99 or 100 watts yung kinukuha ng aircon, at yung battery naman ay lobat na. As we can see, 0 na yung input sa DC. So bale itong dalawa ay umabot ng halos 14 hours ang inabot nilang dalawa. Sobra pa kasi hindi pa naman siya lobat. So ngayon naman i-charge natin yung e-bike gamit yung isang 100 ampere hour na battery. EMC Ghost 2 yung ating e-bike ngayon. So let's see kung mga ilang percent or ilang volts yung madadagdag dito sa e-bike. Nasa 57 volts na lamang yung battery ng e-bike. Kaya pa naman siya pero possible tumirik. Kapag umabot siya ng 50 volts, so titirik na yan, hindi nagagana. Ito na yung battery, tapos ito na yung inverter natin. Try na natin plug yung charger niya. Itong charging ng e-bike is 60 volts, 7 amps or nasa 420 watts lang. So possible hindi kayang tumagal ng 8 hours ng battery. Pero try natin lang kung ilan talaga yung kaya niyang mabigay sa e-bike. Charge na natin. Nandito nga pala yung charging port nitong e-bike. Naka T-type na siya. Nagcha-charge na yung e-bike. 444 watts yung kinukonsumo ng charger papunta sa battery. So update ko na lang kayo mamaya or bukas kung ilang oras tumagal yung ating 100 ampere hour na battery dito sa e-bike na to. Kung ilan din yung kanyang power na naibigay. Pero possible hindi niya to kayang i-full charge. Ayun guys, ang nangyari, tumitigil yung charger. Bali naka 600 watt hour na yung nakukuha dun sa battery. Kaso hindi ko alam kung ano yung problem dito, kung yung inverter ba o yung battery. Yung battery naman kasi kaya na mag-supply ng 100 amperes continuous yung BMS niya. Pero yung tumitigil yung inverter. So ngayon tatry ko siyang palitan. Etong isang blue. Nasa 13.1 volts pa naman yung battery. Siguro talaga ang issue dito ay inverter. So let's see. Ayan, gumagana naman siya. 464 watts yung lumalabas doon sa kanyang AC port. Let's see na lang mamaya. And heto na guys, nalobat na yung battery. So bale, patay na siya. Nag-off na yung kanyang BMS. Yung laman niya dito is nasa 11.1 volts na lang. Bale, nakapagbigay naman yung battery ng 1,146 watt hour. So bale, yung 1,280 watt hour na battery ay nakapagbigay ng 1.1 kilowatts kasi meron pa tayong inverter. So ito yung inverter na nagamit natin na maayos dito sa pag-charge. Etong isang 12 volts inverter. Ito kasing isa is nag-turn off. Sobrang dami niyang protection. Pag may na-detect na hindi maganda is na automatic na namamatay agad. Yung battery naman siguro ay full charge na kasi hindi naman siya sobrang lobat. Nasa 62 volts, so pwede na siyang magamit. Full charge na rin. Ngayong gabi pupunta tayo doon sa bahay ng mga kapatid ko. Doon sa tatlong bahay. Ito yung gagamitin natin. Malakas din naman yung ilaw niya sa gabi. Tapos ramdam mo talaga yung lakas ng kanyang motor kapag fully charge yung battery. Dati kasi nung nasa 50 volts na lang, 55, sobrang bagal. Ngayon nasa 60, 59, mas mabilis siya. Kaya dapat lang natin siyang i-full charge. So nakarating na tayo dito, parang almost 1 kilometer or less than 1 kilometer. Nasa 60 volts pa rin yung battery. Okay naman siya kapag nakapahinga, okay yung voltage niya, nakabalance, mataas. Mamaya bababa yan kapag ginamit. Yung kanyang ilaw, malakas pa rin naman, patayin na natin. Ayun. Mas maganda sana kung naka-solar powered no, para sa umaga, full charge. Tapos pag gagamitin na lang, hindi na siya charge kasi madala naman siya magamit. And ayun guys, tapos na natin i-test itong battery na to. Para sa inyo, kamusta yung kanyang performance? Para sa akin, okay naman, panalo naman tayo. Yun nga lang, wala siyang Bluetooth connection. Hindi natin basta makita kung ilan talaga yung laman ng baterya, kung ilang percent. Kailangan talaga nating magbase sa voltage chart, yung conversion ng battery voltage sa percentage, kung ilan pa yung kanyang laman. And sa price naman ng battery na to guys, sa pagkakaalam ko, yung kanyang SRP o regular price is nasa 12,000 pesos. Maximum na yung 13,000 pesos. Pero kung sa Shopee kayo bibili, siguro mas mura. Ilalagay ko na lamang yung link dyan ng battery para ito mismo yung makita nyo. Tingnan nyo lang kung magkano yung price ngayon kung meron silang mga papromos.